Tapos first question. So sir, can you share us some stories, inspirational stories sa life mo? That na, bakit kinakalaman mo yung tapos nakasubuhay? It started in 1985. Sa unang pagkakataon ay may ibabahagi ko ang aking mga naging karanasan. Ito ay isang representasyon ng aking buhay na kung saan ay kinukumpara ko ang aking buhay sa isang gulong na kung minsan ikay nasa itaas at kung minsan ikay nasa ibaba. Bago ako nakarating sa kinaroroonan ko ngayon ay marami akong napagdaanan sa aking buhay. Nandoon na yung sayat kami sa yaman na kung saan ay mas naging dahilan ng pagdubog namin sa utang dahil nagkasakit ang aking tatay kaya siya natanggal sa trabaho at ang kompensasyon na pera kanyang tinatanggap ay naitakbo ng maraming beses. Kami magkasundo ng aking tatay sa kung anumang kadahilanan ay hindi ko alam. Malayo ang loob niya sa akin at gayon din naman ako sa kanya na nagiging dahilan na nagagawa niya akong saktan at apihin. Ngunit hindi ako napanghinaan ng loob. Nananatili akong matatag at naniniwalang hanggat may buhay ay mayroong pag-asa. Puro man bisyo ang aking tatay noon at lulong sa alak, hindi yun ang humila sa aking pababa. Nanatili akong matibay para rin sa aking nanay at na siyang naging dahilan upang mag-aral akong mabuti at makasama sa honor. Nagtrabaho ako upang makatulong sa aking nanay na noon ay namamroblema sa mga gastusin sa bahay, sa pag-aaral namin magkakapatid at sa pagpapagamot ng aking tatay. Saga ng aking katawan sa bugbog ng aking tatay hanggang sa nasanay na laman ako at numanhid ang aking katawan. Wala akong maramdaman kahit paulit-ulit niya akong sinasaktan. Nagsilbing inspirasyon ko upang maging matatag ako. Nagsikap ako na makakuha ng scholarship kahit hirap na hirap ako. Halos maubusan na ako ng pag-asa sa buhay. Pero matapos lahat ng mga iyon, mas naging matatag at matapang ako sa aking buhay. Nagsilbi iyong inspirasyon sa akin na kahit hindi man nagawang sabihin ng aking tatay kung gaano niya ako pinagmamalaki, alam ko na masaya siya sa aking narating. Nagsikap ako hanggang sa nakapagtapos ako ng kolehiyo. Nakapagturo ako at nakakuha ng mga parangal bilang magaling na guro. Nakapagsulat ng mga aklat at minsan pa speaker para maibahagi ang aking kaalaman na aking natutunan. Ako ngayon ay isang profesor sa Universidad ng Santo Tomas na kung saan ay permanente na akong tuturo sa departamento ng AB. Wala na akong mahihiling pa. Ako ngayon ay masaya sa aking narating. Bagaman ang aking ama ay ginupo ang kanyang buhay sa kanyang sakit at aking nanay na natili sa piling ng aking tatay na siyang nagsilbing tagapag-alaga nito. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa buhay. Bawat hirap na ating nararanasan ay nagsisilbi lamang pagsubok upang mas maging matibay at matapang tayo. Dahil bawat sakit at hirap ay may kaagapay na saya at tagumpay.